May mga questionable o kahina-hinalang items na ba sa proposed national budget para sa 2027? Ito ang isa sa pinakamahalagang tanong habang sinisimulan ng Senado ang masusing pag-aaral sa panukalang pambansang budget. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, mayroon na silang mga nakikitang budget items na kailangan pang questionin at linawin. Partikular dito ang mga appropriations na may nakalaang halaga, ngunit hindi malinaw kung saan eksaktong gagamitin at kung paano ito ipatutupad. At para kay Lacson, hindi maaaring basta-basta lamang ilagay ang ganitong mga pondo sa budget. Kung infrastructure project ang pinag-uusapan, kailangang malinaw kung anong proyekto ito, saan gagawin, magkano ang kailangan, at bakit kinakailangang ilaan ang ganoong halaga. Dahil kapag malabo ang description ng isang budget item, mas mahirap itong bantayan at mas madaling questionin kung tama ba talaga ang paggamit ng pondo ng bayan. Pero mas malaking usapin ang nakikita sa unprogrammed appropriations. Ano nga ba ang problema rito? May iba't ibang uri ng pondo sa national budget. Una, mayroon tayong regular budget. Ito ang mga pondong malinaw ng nakalaan para sa mga programa at operasyon ng gobyerno. Mayroon ding special purpose funds na maaaring gamitin para sa mga partikular na pangangailangan, kabilang ang pag-augment ng ilang programa kapag kinapos ang kanilang regular na pondo. At mayroon ding unprogrammed appropriations. Dito nagiging mas komplikado ang usapin. Ayon kay Lacson, may mga pagbabago ng ginawa sa mga nakaraang taon kung saan nadagdagan ang mga kategoryang maaaring mapasailalim sa ganitong uri ng appropriation. Kabilang dito ang mga pondo para sa government-owned and controlled corporations at foreign-assisted projects. At bakit ito mahalaga? Dahil ang foreign-assisted projects ay hindi simpleng ordinaryong proyekto lamang ng gobyerno. May mga commitment ang Pilipinas sa mga international partner at financing institutions. Halimbawa, kung may proyekto na suportado ng Japan International Cooperation Agency o ibang foreign partner, may kasamang mga kasunduan at obligasyon ang pamahalaan. Kaya kung basta-basta gagalawin o babawasan ang pondong nakalaan para rito, maaaring maapektuhan ang commitment ng Pilipinas sa naturang proyekto. At hindi lamang iyan ang isang malaking concern. May mas malalim pang legal na tanong. Bakit sinasabing posibleng unconstitutional ang pag-amyenda ng General Appropriations Act sa mga probisyon ng special laws? Ang General Appropriations Act ay isang general law. Samantala, may mga espesyal na batas na partikular na nagtatakda kung saan dapat manggaling at paano dapat gamitin ang ilang uri ng pondo. At ayon sa punto ni Lacson, hindi dapat gamitin ang isang general law para baguhin o salungatin ang isang special law. Kaya mahalagang masusing tingnan ang bawat amendment sa budget. Hindi lamang kung magkano ang inilagay na pondo, kundi kung may legal na batayan ba ang paraan ng paglalaan at paggamit nito. Dahil dito, mas magiging mahigpit ba ang pagbusisi sa proposed 2027 national budget? Mukhang. Lalo na ngayon na mas nakatutok ang publiko at media sa bawat budget insertion, amendment, at pagbabago sa panukalang budget. Hindi na sapat na sabihin lamang na bahagi ito ng budget. Kailangang maipaliwanag kung saan manggagaling ang pera, saan ito gagamitin, sino ang makikinabang, at ano ang legal na batayan nito. At dito rin lumalabas ang malaking pagbabago sa proseso ng Bicameral Conference Committee. Sa mga nakaraang taon, may mga pagkakataong matapos ang formal na pagpupulong, ay nauwi ang mahahalagang diskusyon sa mas maliliit na grupo. At dahil hindi nakikita ng publiko ang buong proseso, mahirap malaman kung ano talaga ang mga pagbabago bago tuluyang maaprubahan ang budget. Pero ayon kay Lacson, may mga naging pagbabago sa nakaraang budget process. Mas naging bukas ang proseso at mas nabantayan ng media ang mga pinag-uusapan. Mahalaga ito dahil ang Bicameral Conference Committee ang isa sa mga huling yugto bago mabuo ang final version ng national budget. Sa proposed 2027 national budget, mas magiging mahalaga ngayon ang transparency, accountability, at masusing pagsusuri. Dahil hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng budget. Ito ay tungkol sa kung paano gagamitin ang pera ng bawat Pilipino.